po ay lalapit, Panginoon, sa iyong banal na tahanan sa umaga ito, O God. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Tunay po, O God, na samahan po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming pag-aawit sa iyo, Panginoon, sa umaga ito. Yes, Lord, tayo po ay aawit sa umagang ito. Gawin po natin isang panalangin ang ating pagpupuri sa Panginoon sa umagang ito. Yes, Lord, aawit po tayo ng ang banal na tahanan sa umagang ito. Yes, Lord, hallelujah. Panginoon. Salamat po, O God, dahil nakasama ka namin ngayong umaga, Panginoon.
Lord, bago po kami lumunod sa iyong trono, Panginoon, ay nais po namin, Panginoon, na magpapalinis, Panginoon, sa aming nagawang mga kasalanan, O God. Lord, ikaw lang ang nakakita ng aming mga puso, Panginoon. Saliksikin mo, O God, ang aming mga puso sa umagang ito, Panginoon. Kung ano man, Panginoon, ang nakita mo sa aming mga puso na may bahid ng dungis, Panginoon, Lord, patawarin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Nagpapakumbaba ng Panginoon sa iyong harapan sa umagang ito, Panginoon, upang humingi ng kapatawaran, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa kapatawaran, Panginoon, ng aming mga kasalanan, O God. Tunay po, Panginoon, na ipinagpapatawad niyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Maraming salamat po, O God. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay malayan na magpuri, Panginoon, sa Espiritu at Kalooban. Maraming salamat po sa lakas, Panginoon, sa umagang ito. Sa pag-iisip mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God, na mayroon kaming lakas, Panginoon. Yes, Lord, mayroon kaming peace of mind, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Itinataas po namin sa umagang ito, Panginoon, ang aming gawain, Lord. Sa mga mag-aawit, Panginoon, sa magtutugtog, O God. Lahat ng tatayo mo sa umagang ito, Panginoon. Lord, inihingi po namin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na dumaloy sa bawat isa sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kaya maraming salamat po, O God. Ganon din po, Panginoon, ang maghahayag na iyong banal na salita sa umagang ito, Panginoon. Puspusin mo rin po siya, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na ikaw ang maihayag sa aming kalagitnaan, Panginoon. Maraming salamat po, O God. Tunay po, Panginoon, na napakabuti mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na hindi mo kami pinababayaan. Ganon din po, Panginoon, sa mga kapatid namin na wala pa sa lugar na ito, O God. Ingatan mo po sila, Panginoon, na makakarating sa iyong gawain sa umagang ito upang kami sama-sama na magpuri sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Kaya maraming salamat, Panginoon. Alam po namin na tagumpay na ang aming gawain sa umagang ito. Kaya maingat po namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat ay magsabi na Amen, Amen, Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Isa pong ng bagong buwan. Ayan, gusto ko sa akin, binasa natin yung buhay amin sa kaya. Sabi niya, mapagmahalan mahaba niya ang ating Diyos. Bubukang liwayway sa ating ang araw ng kaligtasan. Tatanggapin niya ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kadiliman. At pagkapatubayan tayo sa daan ng kapayapaan. Lahat ng ito ang ating Panginoong Yesus para matapos tayo sa ating makasalanan. Kaya, alas po ito, ayan, huwag tayong malungkot. Maging magalak tayo dahil ito ang tamang buwan, may bagong pagmamahal, may bagong pag-ibig at habang ng ating Diyos. Sa alas nito, palapakan natin ang ating Diyos. Kaya tayo, narito tayo sa kanyang. Narito siya sa ating kanyang.
As we give our hearts to God, our loves, Panginoon, we give you lives, Lord. We thank you for everything, Panginoon. Mga bagay na binigay mo sa amin, tuloy namin ikakaloob mo sa amin. At ikaw lamang, Panginoon, sasalamatan namin sa isang panibagong buwan. Bagong linggo, Panginoon. Narito ka. Ikaw ay narito sa amin. Hindi kami nag-iisa. Hindi kami nalulungkot, Panginoon. Ikaw ang dahilan kung bakit narito kami. Narito kami, Panginoon. Sumaasa ko sa iyo. Patuloy na tataas ang aming mga buhay. Lahat ay pinagkakaloob sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Tuloy namin pinabalik lahat. And I will rise on tayo magkamayan. Amen. Mahal na po tayong lahat. Amen. Sabi nga, ito ang araw na ginawa ng Diyos para tayo ay magpuri at magsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan ngayong araw. Amen po ba? Amen. Maraming salamat sa Panginoon. Alam ko na lahat tayo ay masaya dahil sama-sama na naman tayo na nandito na napupuri sa ating Panginoon. Amen. Kaya magandang umaga sa ating lahat. Dahil ngayon ay first Sunday of May. O, ang bilis lang, no? May na. Sunod, may kisunod na. O, diba? So, sa umagang ito, welcome muna natin yung ating mga kapatid dyan, mga youth dyan sa likod. Amen. Ano ba yung kanina? Si Ayra? Ayra pa yun, ha? Amen. Welcome ka dito sa The Living Christ Church. Amen. At invite siya ni Kim. So, di ba? Amen. Hallelujah. Welcome ka. Tapos mamaya, meron pa kayong gawain. Amen. So, sa umagang ito, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon sa mga kabutihan niya na
ginawa niya sa ating buhay. Alam natin sobrang init ngayon, di ba? So, mainit din tayo magpasalamat sa Panginoon sa umaga nito. Amen? Sino po ang unang magpapasalamat sa Panginoon? Amen? Yung matapang dyan. Amen. Si Brother Jerry. Amen. Puri ng Panginoon. Yun. Hallelujah. Good morning sa ating lahat. Amen. Halos 2 buwan akong hindi nakabaksin pa. Kasi sa BGC, pagka malapit ka na mag-prepare, binibigyan ka ng pagkataon na hindi ka na mag-drive, pag-dispatch ka para maiwasan yung mga disgrasya na makakawas pa sa iyong performance. So ako ay napapasalamat sa Panginoon gawa ng dumating din ang time na ako ay umabot na sa pagre-retiro sa aking trabaho. Sa mga kakaba na paglalakbay in almost 25 years na pagmamaniho. No? 17 years, 18 years akong naging driver ng armored car. Nagsasabi pa ako ng aking paservisyuhan noong July 1, 2019, ako ay nalipat dito sa BGC bus. No, sa isa sa mga Ayala Group of Company. Kaya hanggang sa natapos ang servisyo na nakakilihan naman maayos sa servisyo siguro sa tatay ng ating Panginoon sa pangaraw-araw na hirap din ang trabaho ng isang bus driver kasi yung mga pasahero minsan piling bus kasi nagkabayan na 15 pesos minsan napapagalitan ka pa. Kaya nasa kamay ng driver at pag-iingat ang buhay nila habang tumatakbo tayo o magta-travel tayo. Sa awan ng Diyos naman ay nagkampalan naman natin ang isa nating trabaho at hanggang sa actual considerate na sa kumpanya. Yan po lahat ay aking pinapasalamatan sa ating Panginoong Diyos sa loob ng mga panahon. Ako ay kanya ginagabayan sa araw, sa pagpasok at sa pag-uwi sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat po. At mga mga Amen. O diba? Mga masaya, mga ganda sa pakiramdam na nag-retired na. Yung mga kapareho namin na mga retirees. O diba? So, mga luwag citizen tayo. Kaya congrats sa ating lahat. Kaya congrats na natin yung ating mga retirees dyan. Salamat sa Panginoon dahil siyempre sa napahaba ng panahon na pagtatrabaho natin na na-receive natin yung ating pag-retire, di ba? Kaya sa mga bata pa dyan, pray lang kayo na ma-reach nyo rin yung taon na yun. Dahil masarap sa pakiramdam dahil mag-retire na kayo. Amen? Amen? Salamat sa Panginoon. Sino to po? Ayan, story ito. Amen. Puri mo Panginoon. Anong buhay? Kasi puri po Panginoon, hindi pa po binitero. Ano po? Maraming salamat sa Panginoon. So, nakarating na sa finish line ng trabaho, ano? So, napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Maraming salamat. Ganyan nila si Dilata. Ano? Nakarating na. So, ako pinagpapasalamat ka dahil may 7 taon pa ako sa dito sa kumpanya. Bago ko mag-bitero. At ako po ay inaano ko talaga, pinipilit ko mamayaran ako sa plano ko talaga pag-full-time sa gawain. Pero sa kabutihan ng Diyos, ay ayaw kong payagan. Ako, kaya sabi niya, tapusin mo na lang. Depende pa yan. Kung talagang yung katawan mo ay hindi na kaya, o papayagan ka na. Pero karapatan natin yung mag-retiro. Pagka tayo ay 60 na. Ako pinagpapasalamat dahil patapos na yung aming project. Ano po? Nagpaposa ng tao. Yung ibang mga kasama ko ng mga foreman, nagpaposa sila ng tao. Parang hindi nila sinasabi kaya nabigla yung mga tao.
ano po, wala na silang trabaho, bigla lang tinatawag, pag meron sa wala man ng abiso. Samantalang ako, yung mga tao ko, ang layo pa ba kasi alam ko lagi, kinakausap ko na, Brad, hindi ganyan talaga ang buhay, ikaw na lang, may panahon na tayo ay mag-iiwan-iwalay. Dahil talaga na ganyan ang company, hindi natin ito sarili, mag-iiwan-iwalay talaga tayo. At alam mo muna, pakasarap sa pakiramdam na makita sa mga tao mo na aalis na malungkot, nagpapasalamat dahil sa tagal nila sa company. Ano po? Sabi niya, purihin ng Panginoon, sabi niya, sa tagal namin na pagtatrabaho sa company, ngayon na kami nakakuha ng kurma na gano'n kaayos na sabi sa amin. At bago po sila umalis, sabi ko, huwag kayong mag-alala dahil hindi kayo mapakante. Tumawag kami sa ibang sabi ko sa personnel, tawagan mo yung project natin para itong mga tao natin na malibig so malipat kagad. So, nagulat po yung mga kasamahan ko, sabi niya, yung mga forma namin, walang pakialam, bahala na kami sa buhay namin. Samantalang ikaw pala, ikaw yung mismo na naghanap ng trabaho doon sa mga tao mo, naghanap ng lilipatan. So, isa-isa po lumapit sila sa aking kahapon, sabi niya, Brad, ay mapatulong mo kami na kami ay matransfer. At sinamahan ko sa personnel, sabi ko, tulungan mo itong mga tao ito. At kumanap sila ng mga project na pupuntahan at ang napuntahan ay yung subway. Sabi ko, may hindi naman doon kasi nasa ilalim ng lupa, pero sabi ko, hindi mainit, no? Hindi bigat sa araw. At sabi nila, salamat Brad, kahit gano'n, may trabaho pa rin kami. Ganun po lagi tayo sa Christian, sabi nga, hindi tayo mag-aalangan sa tao, lalo na't may hawak ka na tao. Sabihin mo pa agad, no? Mapakasarap yung pagsasama daw, yung pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwag. Talagang napakabuti po ng ating Diyos. At yun po talaga ang nararamdaman ko sa mga tao kapag walang trabaho, natagal sila sa trabaho, nakakalungkot, lalo na may pamilya. Ano po? So talagang kailangan natin na magtiyaga. At swerte natin na tayo ay nananatili pa sa kumpanya kahit sabi nga yan, yung sahod namin parang bupay na din. Ano po, nangyari na sa amin. Apektado kami ng nangyayari ngayon na crisis. Ano po, yung sahod namin nagiging dalawang bigay. Samantalang dati, advance ang sahod namin. Pero sabi ko sa mga kasamahan ko, tiyaga lang tayo. Hindi naman habang panahon may paglo. Puhupa din yan. Kaya, ewan ko, sa inyo, Brad, nagdalawang ulog na ba? Dalawang bayan na, hindi pa naman. Sa amin, dalawa. Nagdalawa na kami. Nakadalawang ulit na. Ano po kaya, sabi ko sa mga kumpanya, ipanalangin na lang din natin. At medyo tumatagilid yung company natin na tayo ay pasukin ni Romualdez. Yan. Makapasok sa amin si Romualdez, yun ang pinakamalaki na wala sa amin na punto. Kaya po, sumagsat yung company namin. Kaya sabi ko, Lord, palitan mo na yung mga muro sa amin. Wala na mawala si Mr. Castillo sa company namin, sumagsat, nawala kami ng mga allowance. Kaya po, ang hihintay ko na lang, bayaran. Kaya hindi ko sinasabi sa mga kapwa ko, sabahan na umayaw kayo. Dahil kapag kayong umayaw, kayo rin ang lumin. Salamat ang iinay dahil nag-uwi sa kanya. Tanda natin ang karapatan natin, hindi mo tayo regular, may karapatan silang magbayad sa atin. Kaya tiyaga-tiyagaan lang. Ano po? Salamat sa Panginoon at patuloy akong binibigyan ng kalakasan pisikal at higit sa lahat kalakasan spiritual. At tayo makakapag-retiro na malakas sa parehas ni Brad. Salamat po. Amen. Sabi nga eh, tiyaga-tiyaga lang. Pag may tiyaga, may nilaga. Kasi lahat tayo na nakatrabaho sa company, naranasan natin lahat yan. Yung mga ganyang klaseng trabaho na minsan yung... Kasi siyempre parang minsan tuloy-tuloy, di ba? May darating rin na humihina. Ganun talaga yung Pero salamat pa rin sa Panginoon sa pagbibigay sa inyo lahat ng lakas ng loob, kalakasan. Huwag lang tayong bumitiw sa Panginoon. Alam natin, ang Panginoon nandyan lang sa atin na tumutulong sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Meron pa ba? Wala na?
sa bagay mag-11 na. So, kung wala na, i-reserve na lang muna natin dahil marami pa tayong gagawin ngayong umaga. Amen. Yes, Lord. Ipag-pray po natin ating mga patutuo. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa patutuo ng bawat isa ugat. Nawa, Panginoon, na maging silbi na halimbawa, Panginoon, na matutunan natin, Panginoon, ang lahat ng mga nangyayari sa aming mga trabaho, Panginoon. Alam po, ugat, na nandyan ka, nag-guide sa bawat isa, Panginoon. At patuloy mo sila, Panginoon, pagpalain. Ingatan, Panginoon, sa bawat trabaho, Panginoon, na pinakaharap nila, Panginoon. Maraming salamat po, ugat. Binabalik po namin sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. So, sa umaga na ito, handa na po ba ang lahat na makinig ng salita ng Diyos? Amen. Amen. So, sa umaga ito, ano lang tayo muna, tahimik lang muna tayo sa ating pakikinig. Mamaya, ihanda po natin ang ating mga Bible, ang ating patinig, yung ating ballpen. Sa umaga ito, mag-take down notes tayo kung mayroon po kayong mga ballpen. Amen? Kaya sa umaga ito ay tinatawagan ko na po ang lingkod ng Diyos. Sa umaga ito, walang iba kundi si Pastor Rod. Amen! Hallelujah! Pili ng Panginoon sa kanyang buhay. Purihin ang Panginoon, kasi kung tayong lahat ay tumayo. Ating pong napiling text ngayon, kung meron kayong mga Bible dyan, 1 Corinthians 15:51. Sabi ko nga ako, ewan ko, nasabi ko na dito, hindi na ako tayo nasa mission, hindi na tayo sa ministry, tayo ay nasa mystery. Kaya ho, ito dapat pag-aralan natin. Kasi darating na Panginoon, yung mission yun. Aalisin niya tayo sa punto ng mission. Verse 51. Isang waga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay. Ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang isap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Dapat po yung anak ng Diyos, eto na pananampalataya. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Hindi ko lang ganda yan, talaga dapat. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay papalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang mamamatay ay papalitan ng katawang hindi namamatay. Yan para sa akin talagang mabuting balita. Hindi ka lang mapupunta sa langit para naligtas ka doon, kundi dito pa lang papalitan na. Ito, kapag ang nabubulok ay napalitan na, ang di nabubulok at nang di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad ang sinabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan. Ano mas mabuti? Lubos na ang tagumpay. Ay kung lahat ay yung manalangin, Panginoon, salamat pong muli sa pagkakataon na kami ay inipon mo. Kami din po ang iyong lingkod upang ang napakahalagang layunin ng kaligtasan ay magtagumpay. Makulawaan po namin ito pagkat ang buhay po namin sa mundo ngayon hindi lang napakahirap, kundi nababaon kami mga gawa na ang kaaway. Kulit kami bilang mga anak ng Diyos ay bibigyan mo ng tagumpay. Ang lahat po ng anak ng Diyos, yung sabi ng
Kaya parapan po natin muli ang Panginoon. Makapo na po tayo. So, ang Panginoon po, hindi lang tagapagligtas ng mga kaluluwa, mga kasala, at nahiwalay dahil sa paglabag sa mataas o kautusan ng Diyos. Ang Panginoon po ay ang totoong tagapagligtas. Nino? Na lahat ng mga magtatagumpay. Kaya kung mabalik ang Panginoon, hindi na hinay mamatay yung iba sa atin, mabalik na siya para sa magtatagumpay. Bakit? Gagantimpalaan doon. Amen? Kaya sabi ko, kulang yung pinangaral namin sa napakahabang panahon. Maliligtas lang. Pero hindi inilagay yung dahilan ng pagbabalik ng Panginoon. Ang dahilan ng pagbabalik ng Panginoon, papalitan yung ating katawang nabubulok, namamatay. Yung hindi nabubulok, hindi na mamatay. Ang tawag yan, ganap na ang tagumpay. Sabi ko, hindi pwedeng ganap na. Kailangan unawaan natin yung simula. Sino na yung pagpasok niya, tagumpay na. May simula pa. Ito yung simula ng tagumpay. So, ang totoo kong dahilan bakit tinatanggap ang Panginoon ay hindi po maligtas. Pagkatapos ng nangaral yan ng pinangaral maligtas. Kundi upang magtagumpay. O, sabi mo na ang Revelation 3:20, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutok-tok. Yan. Alam natin yan no? Kung titigin naman ang aking tinig, bubuksan ang pinto ng ating puso, ako'y papasok sa kanyang tahanan. Yun o talaga kaligtasan. Kung hindi ka papasok, ay Kristo, siya papasok sa'yo. Ano ang dahilan? Bakit pa gusto pumasok ng Panginoon sa buhay natin? Nakakabisa ng isa nagiging ligtas lang. Ito yung dahilan bakit papasok ang Panginoon. 21. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa iluglukan. Kung papaanong ako'y nagtagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking Ama sa kanyang luglukan. Mataas mo pangarap ng Panginoon, hindi lang tayo maalis sa impyerno, maligtas sa impyerno, kundi tayo ay uupong katabi ng Panginoon. Ang aking pinag-aaral, matagal na, kasi ngayon 75 na ako eh. Nung ako ay 27, nangangaral na ako, pinag-aaral ko, maligtas. Sabi ko, kapos yun, kulang yun, hindi yung standard. Ang gusto ng Panginoon, magtagumpay tayo. At dito sa mundo, pag nagtagumpay ka, marami na higit sa'yo. Sisirain ka. Pero, pagdating ng Panginoon, kukunin niya yung mga nagtagumpay. I-reward niya doon. Amen po ba? Pwede mo natin palakpakan yung pangunahing nais ng Panginoon. Hindi lang tayo maaligtas. Ang tawag ko dyan iwas parusa. Hindi ka lang parusahan. Saan nyo pa kayo Tignan po naman natin ang ibang uri ng pagtatagumpay. Bakit dapat magtagumpay? Para sa mga nasa iglesia sa atin. Nasa iglesia tayo Sabi ko ng Revelation 3:4, gayon man, may ilan dyan sa Sardis na nag-iingat at nakapanatiling malinis ang kanilang damit. Palitan natin yan. Gayon man, may ilan dyan sa FCC na nag-iingat at napapanatiling malinis ang kanilang damit. Kaya magiging kasama ko sila. Nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Mataas na tayo rin yan. Dahil pinuro sa atin sa mga Amerikano, mga preacher, maligtas lang. Sabi ng best life.
ang magtatagumpay, daraptan din ng puti, at hindi ko aalisin sa aklan ng buhay ang kanilang pangalan. Amen po ba? Tapos, kikilalanin ko siya sa harapan ng aking ama at ng kanyang mga anghel. Yan, mamamalaki ka ng Panginoon doon. Hindi ka lang basta't nakapunta doon. Kasi ayaw mo doon eh. Hindi. Mamalaki ka ng Panginoon. Bibisan ka ng puting damit. Bakit? Nagtagumpay ka eh. Amen po ba? O, tingnan mo natin yung iba pang kagandaan ng nagtatagumpay. Katulad ni Brad, nagpagtiis ako 60 years old. Ako nga ako nung nasa PLDT ako, 57 lang ako noon eh. Bigla na lang ako pinayagan mag-retire. Binigyan na sa akin yung ano. Kasi yung misis ko, yung pinakamagandang babae dito na, wala na. Pumunta sa manager namin. Inaway niya. Hindi ko alam kung inaway niya. Binigyan ka. Retirement. Iba talaga tao pag ang business mo, hindi lang mahal. Pinaglalaban pa ba? O, tingnan po natin, isa pang kagandahan ng pagkatagumpay. Pahayag 2:11, Revelation 2:11. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Alam mo yung iglesia natin? Ano ang sinasabi? Ang magtatagumpay, hindi magdaranas ng ikalawang kamatayan. Ano yung ikalawang kamatayan? Ito lang pinapangaral ng mga Kristiyano. Dagat-dagatan apoy, impyerno. Ang pinangaral ho namin, para hindi ka mapunta sa impyerno, dagat-dagatang apoy, tanggapin mo si Kristo bilang personal Lord and Savior. At sabi ko, okay lang, totoo na yun. Lahat ngayon, yun ang ginagawa. Pero nakita ko, ang totoong kaligtasan sa dagat-dagatang apoy ay pagtatagumpay. Sabi ko natin yung panganig. Pahayag 21:8. Subalit malagim, sasasapitan mga luwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklang-suklang na kahalayan, etc. Sa lahat ng sinamating. Yan po. Yan talaga ang dahilan bakit maraming tao tumatanggap. Dahil nga dyan, dagat-dagatang apoy, ang tawag natin impyerno. Ngunit, meron ho talagang malinaw na malinaw, hindi yung pagtanggap dahil para maligtas sa ikalawang kamatayan. Sabi mo natin, para totoong maligtas, doon sa kinakatakutan natin, katabi lang po. Sabi niya, ito ang kakamtan ng magtatagumpay. Kasi ang warning, pag di ka nagtagumpay, pupunta doon sa ikalawang kamatayan. Ito sabi ko sa naunang verse, ito ang kakamtan ng magtatagumpay. Ano yung magtatagumpay? Yung po yung kaligtasan sa dagat-dagat ng apoy. Ano ang gagawin? Ito ang makakamtan na magtatagumpay. At ako'y magiging Diyos niya, siya na may magiging anak ko. Hindi ko malayo, hindi kasi mag-Kristyano bubukas pa yan Ito yung tanong, bubukas pa sa ilang chapter, sa ilang verse, ito magkatabi lang. Hindi maligtas ang ginamit. Magtatagumpay. Sabi ko na, nasa yung panahon na kami, Lord. Yung tinuro sa amin, hindi matibay. Wala nakita mo yan. Ang kailangan pala, para ka magtagumpay, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Siya
ay magiging ama natin. Amen po ba? Amen. Punta na tayo sa isa pa. Saan po naligtas yung mga pumilala at tumanggap sa Panginoon na Panginoon at sariling tagapagligtas. Kasi yan ang ligtas sa atin eh. O saan naligtas yung mga ngayon? Lahat ng tumanggap sa Panginoon, personal Lord and Savior. Sabi yun ng 2 Peter, totoo. Totoo, yan 2:20. Nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Yesu Kristo na Panginoon at tagapagligtas. Ano ang sinabi? Naligtas na o nakaiwas lang? Sabi na, nakaiwas lang. Lagi ko sila namin, nagkaaway siya, no? Dito ka dumaan, nakaiwas ka. Ayun pala dun sa kabila, may nagbabalitan. Akala mo yun ang panganib. Tapos, sabi, ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain, tuluyang malupig nito. Ha? Pwede ba yung Kristyano, tumunggap sa Panginoon, madalaya pa, malulupig pa, magkakasala pa, magugutom pa, mahirapan pa? Pwede. Ano mangyayari? Ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain, tuluyang malupig nito, magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Ano yung sabihin? Totoo kung naligtas, tumanggap lang sa Panginoon personal Lord and Savior, at hindi inalis dito. Nandito po yung problema. Tatlo problema. Satanas, sanlibutan, sarili. Ano po ba? Paano na matitiyang ligtas tayo? Hindi pa inalis eh. Dapat kung tinanggap mo, inalis na yung problema. SSS. Satanas, sanlibutan, sarili. Hindi problema, sarili. So ano mas maganda? Ito naman ho yung tiyak na magtatagumpay. Pero bakit yung mga bata yung nag-aaral? Hindi kasi, yung mga bata, yung mga kaibigan na kalaro nag-aaral din eh. Pero ang dahilan, para sila magtagumpay. Pag nag-graduate sila, may mga naging na trabaho sa kanila. Pero hindi madaling magtagumpay. Hindi lang ng taon. Okay, tuloy natin ha. Sino po naman ang mga tiyak? Magtatagumpay o magtatagumpayan ang puwersa ng masama. Ang liputan sa tanang sarili. Ito ang sabi, 10 John 5:4. Kung kayo naniniwala sa salita ng Diyos, o yung mga nagsasalita lang, ginagamit ng salita ng Diyos, pero ito malinaw. Sapagkat, verse 5:4, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanglibutan. Sino nagtatagumpay? Hindi mga pastor, hindi mga mature na Kristiyano, mga anak ng Diyos. Ulitin natin ha. At nagtatagumpay tayo pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya yung tinuro sa atin, ligtas ka na eh. Hindi namin may labanan pa. May atake pa. O ano sinabi? Verse 5. Sino ang magtatagumpay laban sa sanglibutan? Ang sumasampalatayang si Kristo ay anak ng Diyos. Ano ang nangyari kay Pedro? Sabi ng Panginoon, Pedro, sino ako sa palagay mo? Sabi ko ng apostol, kayo po anak ng Diyos na buhay. Sabi ko, bakit ganyan? Hindi pinangakalagin, napakahalaga. Nagiging mapalat ng mga tao. Mga Kristyano, hindi ko mapalat eh.
Normal lang eh, pagtingin ko lang eh. Lagi ko nga sinasabi, mag-pray po tayo mga kapatid, dumating si Lord Linggo. Kasi pag di Linggo, baka wala tayo dito. Ito, sabi po ni Pedro, kayo po ang anak ng Diyos na buhay. Ano ba ito ng Panginoon? Ha? Hindi ko Panginoon na tagapagligtas ha? Kayo po ang anak ng Diyos na buhay. Mapalat ka Pedro, sapagkat ang iyong tinuran, hindi nagmula sa anumang tao, kundi mula sa aking amang nasa langit. Ayun po ang salita ng Diyos. Hindi galing sa tao. Sa atin, puro katuruan na lang ng tao eh. Kaya nga ang tawag ko, pag hindi yung apostolic, ang tawag apostasy. Pantaraya, tama naman eh. Pero hindi ko hindi ka dadalhin sa magtatagumpay. Sino yung malinaw na magtatagumpay? Yung pong mga anak ng Diyos. Hindi baptist, hindi Pentecostal, hindi born again, o sino man. Alam hindi Katoliko, hindi mga anak ng Diyos. Ano ba ang mas matibay na daan upang totoong mabuhay, magtagumpay? Di lang mga mananampalataya. Pansinin po natin ito 1 Corinthians 15. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay pamamagitan ng isang tao, ang Panginoon. Sapagkat kung paano mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan. Yan ang dapat natin maintindihan. Kaya tayo mamatay dahil sa kaugnayan kay Adan. Gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Mayroong pinakamahalaga, mayroong ang kaugnayan kay Kristo. Hindi ba basta tinanggap namin? Oo, may kaugnayan kami. Kaya lang, yung kaugnayan mo, hindi matibay. Kasi tinanggap ko siya, personal Lord and Savior. Anong tawag sa'yo? Alipin. May kaugnayan, tawag alipin ka? May narinig ba kayo na mga pinamanahan kasi masipag gumagawa, alipin. Wala akong pinamanahan, yung may kaugnayan. Anak, anay, bunso. At basta may kaugnayan. Andiyan pa ba kayo? Pag hindi mo natin ito pinangaral at natutunan natin, pinapangaral pa natin, kabaligtaran. Hindi ka dadalhin sa pagtatagumpay. Maaari dadalhin sa maligtas. E paano kung sawa ka na? Ayaw mo na magtimba. Ayaw mo na magdasal. Hindi tayo lumagal. So meron pa ho, 1 Corinthians 15:21. Sabi ko, kung talagang gusto niyong bumalik na ang Panginoon, pumunta na tayo dito. 1 Corinthians 15:21. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hiwaga, hindi normal na naintindihan yung hiwaga eh. Hindi lahat tayo ay mamamatay. Ngunit lahat tayo babaguhin. Ayun ang mabuting balita. Hindi ka lang maliligtas pupunta sa impyerno. Ay, hindi ka pupunta sa impyerno. Babaguhin. Sa isang sandali, sa isang isap mata, kasabay ng muling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay, manamon na sa atin muling bubuhayin. Di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok
Papalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay papalitan ng katawang hindi namamatay. Di ba mabuti yan? Hindi na tinatawad yung kasalanan mo tapos nagkasala ka ulit. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan. Ano mangyari? Sabi, natupad na ang sinasabi ng kasulatan. Nalutig na ang kamatayan at ano pinamaganda? Lubos na ang tagumpay. Hindi ko lubos na yung kaligtasan. Marami kasi paraan ng kaligtasan eh. Niloko lang tayo dahil tinako tayo. Pero kung kasali, doon sa babaguhin, yung katawang namamatay na pupulo, yung matatagumpay. Pero natin palapakan ng Panginoon. Mataas ang goal niya sa atin, hindi lang basta't maligtas. Ulitin ko nalutig na ang kamatayan, lubos na ang pagtatagumpay. Amen ba? O pag hindi mo may nandiyan, baka hindi ka makasali. Eh dahil yun ang talagang purpose. Bakit tinatanggap ang Panginoon? Magtatagumpay. Pero bago tayo sa lubos, no? Ang tawag niya umeke, nasa dulo ka na eh. Graduation na yan eh. Eh kailangan bumalik tayo sa simula. Meron bang gano'n? Yung mga takbuhan ng ganyan, no? Panalo ka na, hindi ka pa maalis. Panalo ka na. Hindi, simula. Ito yung simula para magtagumpay. Revelation 3:19. Tinuturuan ko, sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Ayun, may kating, sino magtatagumpay? Yung iniibig ng Panginoon. Siguro sa inyo naniniwala, iniibig tayo ng Panginoon. Iniibig natin ng Panginoon. Eh, pero dito sinasabi, tinuturuan ko at sinusupil lahat ng aking iniibig. At yan natin yan. Kaya nga, magsikap ka, pagkasihan mo, taligdan ang iyong kasalanan. Tapos yan, yung alam na natin, narito ko sa pagkakumakato, sino mang magbukas ng kanyang puso, papasok ako. Kaya hindi nila nilinaw yung requirement. Kung sino yung kinakatukan ng Panginoon. Yun yung mga iniibig niya. Ano matitiyak? Kayo ba kung tinanggap niyo yung Panginoon, iniibig niyo yung Panginoon? Ang baka tinakot na tayo. Dagatan na apoy. Eh di yung nililinaw. Tinuturuan ko, sinusupil, lahat na aking iniibig. Kaya nga magsikap ka. Magsikap mo at aligdan ng iyong kasalanan. Ano yung pagsisikapan? Saan natin bamitin yan? Pagkatapos yan, kaya po tinatanggap ang Panginoon, hindi upang maligtas. No? Kundi patunayan natin ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Tapos, pag iniibig mo na Panginoon, hindi ka na pagdadasal, set mo na para maglingkod. Hindi. Natural na mo yun eh. Amen po ba? So dahil sa mahabang panahon na ako ito, paglilingkod sa Panginoon, natuklasan kung hindi pala sapat, yung naglilingkod ka para patunayan mo sa Panginoon. Kasi ginagawa ko yun ng mga alipin. Yung alipin, hindi lang minamahal yung mga amo nila kasi parurusahan sila. Hindi sila gumawa. Ano ang totoong patunay? Ipakita na talagang mahal natin ng Panginoon. No.
Ano ang ginawa ng Panginoon? Kumakatok muna siya. So, lahat po ng tinatawag na levels of love nagsisimula sa sinasabi. Sinabi muna ng Panginoon, tinuturan ko tinutupin lahat ng aking iniibig. Salita ko yun. Pagkatapos, kailang patunayan ng Panginoon yan? Iniibig niya tayo, papasok siya sa atin, kailangan kasama. Hindi mo mabubuo yung sinasabing paghiwalay. Ginamahal tayo ng Panginoon. Totoo naman, sinabi naman niya, pero gusto niyang patunayan, kaya kumakatok siya. Nakatayo sa labas, ito tumutok-tok. Kung dining-gini, naman ang aking pinig. Bubuksan ang pinto. Meron pa kayo namin ng tao, alam kita. O pero hindi ko kasama. Malabo po yun. Baka makakita ng iba yun. Dapat kayo kong kasama. Yan po yung Panginoon. Second level na. Hindi lang niya sinasabi. Gusto niya tayong makasama. Amen po ba? Sabi ko ng Panginoon, papasok ako, aking mga iniibig. No? Bakit na siya papasok? Kasi may pagkain, pagsasaluhan. Ay, ganun po yung nagmamahal, nagsasalo sa hirap at ginawa. Pero ang Panginoon po, nais na sumama kasi may pagkain, pagsasaluhan. Doon lalago yung tinataga, ligtasan, pag-ibig, ang tinuwa. Ano ba yung pagkain, pagsasaluhan? Diyan po, 34. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin, ang kalooban ng nagsugot sa akin, ganapin ang pinaganoon. Ako, matagal ako naligaw. Dahil puro kaligtasan lang yung tinuro sa akin. Hindi pinakita yung kahalagahan ng pagkain. Na ang pagkain palang tinutukoy, tuparin at kalooban na nagsugo sa amin at ganapin, pinagagawa niya. Hindi ko kaya ng Panginoon, siya na lahat nagawa. Sinako na siya, siya pa rin, patay na siya, doon na siya pa rin nagagawa. Lahat siya pa rin. Hindi, gusto niya may kasama siya. Minamahal niya. Amen po ba? Yan, 6:37. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. Ito hindi lang bakit mamahalin niya yun. Binigay sa kanya ng Ama. Hindi pa naglilingkod yun. Hindi pa kasi nakapasok doon eh. Pero binigay ng Ama sa kanya yun. At hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Yan. Ininom niya kung kayo lumalapit o binigay kayo ng Ama. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi ko bang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa amin. Ano yung kalooban? Ito ang kanyang kalooban. Ang gawin niyo ito. Huwag kong pabayaang mawala. Ito yung pinakamatinding asyurahan. Dahil ko na ituro ng mga baptist, natin na. Pero nabasa ko ito, mas matindi. Ito ang kanyang kalooban. Huwag kong papayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Ano ang ibig sabihin? Ganun ang pagliligtas ng Diyos. Kailangan ibigin niya. Kailangan makasama niya. At kayong dalawa, magkakain sa gawin yung kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Hindi niya pababayaan mawala kahit isa sa mga binigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Yung huling araw, ito na. End times, last days.
Ang paraan po na pinakita ng Panginoon, number 1, pinahayag. Number 2, sinamahan. Ikatlo, gagawin yung kalooban ng Diyos. Kaya hindi mo madali yung talagang kumpletong kaligtasan. Kasi sa ating basta nasunod na ng Panginoon, patawar nito kami sa aming mga kasalanan. Salita lang. Hindi kulang po salita. So, tatlong malinaw na kalooban ng Diyos. Number 1, Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa area ng langit. Hindi yung lamang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Yan po yung isa sa mga hindi tinuro. Basta kaligtasan lang na kaligtasan. Ito ang kasiguruhan. Hindi ka lang maliligtas doon, pero hindi tinitiyak, papasok ka doon. Dito tinitiyak. Pag pinahalagan mo yung kalooban ng Diyos. Ang marami po ay kapos sa ganitong uri ng kaligtasan. Kaligtasan na unawaan, kalahati lang. Doon lang. Hindi sinasabi yun doon. Ang talagang ligtas, aalihin ka sa panganib. Eh, man ginawa mo sa atin, Jesus nga tayo sa panganib, pero doon lang tayo sa lupa. Nasa mundo pa rin tayo. Kailangan maintindihan yung kalooban ng Diyos. Kailangan gawin nyo para mapunta tayo sa kalooban ng Diyos. Tingnan mo natin ang isa pa. Efeso 1:5. Ito po yung malinaw na kalooban ng Diyos. Bukod sa nais niya, hindi ka lang maligtas, kundi mapunta ka sa kaluwalhatian. Ito pang isa. Efeso 1:5. Tayo din kanyang tinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Yan ang kanyang layunin, kalooban. Malayo sa struktura ng mga Kristiyanong simbahan. Ang mga Kristiyanong simbahan, maligtas lang sa panganib. Pero hindi matibay, magkakaroon ng kaunayan. Gagawin niya na. Amen po ba tayo? Ito pa ho, isa pang panganib. Upang bukod sa tayo ay dadaliin ay tanggaw na Diyos, tayo gagawing anak ng Diyos. Ito pa, 1 John 2:17. Mapapatam ang sanglibutan, lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit, ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman. Sa ating kasi shortcut eh. Tanggapin mo na si Kristo, ligtas ka na, may buhay na walang hanggang ka na. Eh dito, hindi ka noon. Diba para lang sa limutan ng kinawang malingan. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman. Maging totoo, para po maging totoong nagtatagumpay, hindi lang sa kanilang buhay, hindi maging sa asalubo yung buhay. Sa liputan hindi pa natin napagtatagumpayan yan Ano ang gagawin? Nabasa ko na kanina to. 1 John 5:4. Hindi natatagumpay sa liputan. Sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanglibutan. Nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po ang magtatagumpay, ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Siguro to, gawa na ay sa akin, ang pangaral ko
Ito rin ang talagang matibay. Meron tayong kaugnayan. Hindi lang nanalig, hindi lang sisimba. O ito yung sa Panginoon naman ha. Ang pinag-aral ko sa atin ng apostasy, tanggapin si Kristo para maligtas. Ito ang pinangaral ni Kristo. Diyan 10:9. Ako pintuan. No? Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko, maliligtas. Sino ang tama? Yung tatanggapin o papasok? Sino ang nangangaral nito? Ang Panginoon lang. Ako pintuan. Sino mang pumasok sa pamamagitan ko, maliligtas. Saan po maliligtas? Hindi na utol sa, sa kabayaran ng kasalanan. Ipanawang panganin to. Verse 10. Kaya lamang paparito, pupunta rito, ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at mangwasak. Ito ang Panginoon, pakinggan natin ha, kung anong kaligtasan niya na. Naparito ako, ang mga tupa, sa akin yan, hindi na tumay, wala nang tumangin mga anak, ay magkaroon ng buhay, sa buhay na ganap, kasi siya. Kaya kung hindi ko natin naintindihan ito, ang pinasok natin, hindi relasyon, reliyon. Lalo na sa atin, performance-based. Nililigtas tayo ikaw masipag, mabait, mabuti, gumagawa. Pero ang kalagayan mo alitin. Hindi ka anak. Pero anak, kahit nasa bahay nga yan. Kahit nga yung baby na yan Lalo niya, buhay, iyak ng iyak. O, nakataligaan. Sister. Iba mo yung anak sa alipin. Tinuro sa atin ng apostasy, yung mga mahuhuli mag-English, mga nagkano, apostasy. Mapapahamak ka, pupunta ka doon. Ang tinuruan ng mga apostol, hindi ka na mapapahamak doon, pupunta ka doon. Uupo ang katabi ng Panginoon. Bakit? Kasi nagtagumpay. Kaya ang tinatanggap ng Panginoon sa Revelation 3:20, na sa 21, ang magtatagumpay, uupong katabi ko. Kung saan ako ay nakaluklok ngayon, katabi ng aking ama. Niloko tayo. Ito ang gustuhan natin. Kasi, siyempre, tiniisip natin, parurusahan tayo Ang iniisip ko lang yun, hindi ka parurusahan. Tanaling ganyan doon. Pero hindi ka baliwala. Ano pa kung nais nating malaman? Nais nating malaman, kailan babalik ang Panginoon? Nasa naman natin yan. Sa hiwaga, kung ang katawang nabubulok ay napalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay, napalitan na ng namamatay, ano nangyari? Ganap na ang tagumpay. Ano mangyayari yan? Mangyayari lang po yan pag naiintindihan natin, sinamahan po ninyo ko na hindi ipaaral yung paraan ng mga Kristiyano, hindi yung paraan ni Kristo, o yung paraan ni Kristo. Ephesians 5, Ephesians 3, verse 2. Sabi nito, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngayon, hindi kahapon, hindi bukas. Ngunit hindi pa nakakayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit, alam natin sa pagdating, pagpalitong muli ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya. Ano yung tuloy doon? Pag naging katulad na tayo, yun na yung ganap na tagumpay. Sapagkat makikita natin siya kung sino talaga siya. Kaya
ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Wala na akong paniparal. Ngayon, hindi na ako nangangaral ng maligtas. Kasi malaki yung pandaraya yung maligtas. Kaya pangaral ko, walang iba kundi magtatagumpay. Ang magtatagumpay po, hindi dadalhin sa dagat-dagatan na po. Ang magtatagumpay, ang magagalak yung Ama. Sapagkat naintindihan yung kalooban niya. Ang mga anak na magtatagumpay, kanino? Sa sanglibutan, kay Satanas. Tagili. Sabi ko ng Panginoon kay Pedro, mamanat ka Pedro, sapagkat ang sinabi mo, hindi galing sa tao, hindi galing sa aking Ama. Ibigay ko sa iyo ang mga susi ng kapangyarihan sa langit. Ano mang pagbabawal mo sa lupa, pagbabawal sa langit. Nung panahon ng Panginoon, wala pang mga Kristiyano. Mga alagad ang tawag sa kanila, tagasunod. Sa akin po, naging anak ng Diyos sila kasi ng kanilang pinahayag. Kayo po ang anak ng Diyos na buhay. Noon po, magtatagumpay ang mga Kristiyano o anak ng Diyos. Sapagkat naging mapalad. Magtatagumpay, sabi, we are more than overcomers because of Him that loved us. Ito na po yun. 19, 20, 21. Kaya lang alam ko, yun ang alulungkot. Hindi pinapangaral yung pagtatagumpay. Pinapangaral, iwas pusoy, iwas parusa, na tinatanggap ng tao. Pero kung tayo naniniwala malapit na dumating ang Panginoon, isa lang po ang dapat nating harin, magtagumpay. Paano kung magtatagumpay? That verse, 1 John. Ito sa English kasi mas maganda. Basahin muna natin sa Tagalog. Ayan. Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo, ano yung Kristo? Messiah, ay anak ng Diyos. Ayan. Hindi mo na personalan to. Pag Messiah, tinigala mo si Kristo Messiah, Savior of the people, pangmaramihan na ho, ang pagliligtas ngayon. Hindi na ho isahan. At ang sino mang umiibig sa Ama, umiibig din sa mga anak. Ito ho, talagang napakaswerte natin pag anak tayo. Basahin ko uli yung kanina. Sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanglibutan. Hirap po yan eh. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino raw ang nagtatagumpay laban sa sanglibutan? Sumasampalataya na si Jesus, anak ng Diyos. Na tinuro sa atin, si Jesus, personal Lord and Savior. Sabi ko, pinasa natin yung una, no? Babalik sa dating masamang gawain, yung matumanggap. Personal Lord and Savior. Ano mangyayari? Magiging masahol pa sa dati. Pero pag anak ka, hindi magbabago kahit naging bahay ka pa. Anak ka pa rin. Ikaw din, pag salbahin niya anak mo, tinatakot mo na. At kung bahala na tayo ganda, pumangit. O hindi na kita anak, pangit ka na eh. Wala akong ganon. Permanente po, pag may relasyon, pero sa relihiyon, wala. Sa preacher namin nakakantok. Ipot na sa bila, mas marami. Wala akong pag-asa sa relihiyon.
kailangan ko merong relasyon para siguradong magtagumpay. Tayo po lahat ay manalangin. Salamat po, Father God, at sa oras kong ito, nawa hindi lang namin naunawaan, naintindihan, hindi ninanais namin na magtagumpay dahil ikaw ang magbibigay nito sa amin. Lahat po ng anak ng Diyos, nagsabi ng Amen. Amen. Hindi po natin salamat. Amen. Nawa po ay pinagpala tayo ng salita ng Diyos sa umagang ito. So, sa umagang ito ay pagpalain natin ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Magbigay po tayo ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Amen? So, pwede na tayo tumayo habang tayo umaawit sa Panginoon. Pwede na po tayong magbigay. Amen.
po tayong umupo. Samahan nito po ay meron po tayong Holy Communion. At tinatawagan ko si Pastor Ruben para tayo pangunahan. Tayo lahat ay tatayo habang ipinapanalangin natin at pagkatapos tayo ay amin. Yan ang panalangin. Natalangin natin itong ating pagdatanggap. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa lahat-lahat ng mga biyay at pagpapalang ipinagkakaroon Diyos sa amin sa araw-araw. Salamat po sa panibagong buhay sa araw na ito. Pinagkaluban niyo naman kami ng panibagong buhay. Salamat po sa dakilang at walang sukat na pagmamahal sa amin. Dahil sa inyong pagtubay, nagkaroon kami ng abot langit na kagalangan. Patawarin po ninyo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Ituwid po ninyo ang aming mga pagkakamali upang marinig po ninyo itong aming madalangin at pagsabi. Narito po ang inyong mga anak at patuloy na sumusunod sa inyong kalooban. Magkatipon po kami upang alalahanin ang Panginoon Kristo sa pag-alay ng kanyang buhay upang ihandog sa kalooban. Ang namin Diyos, inihiling po namin ang inyong bendisyon na aming tatanggapin tinapay, simbolo ng katawan ng Panginoon Kristo. At inumin sa saro, tanda ng katubusan na bagong tipan. Basbasan po ninyo ito at kaming pang-anak sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Ay awit at habang umaawit, kayo po ay pwede nang ibahagi. Ito ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinabahagi ko naman sa inyo. Noong gabi sa ipagkanulo, ang Panginoon Kristo ay lumabot ng tinapay. Nagpasalamat,
samang Diyos pinapiraso at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ayun. Matapos maghapunan, lumampot siya ng tao at sinabi, ito ang ito ang bagong tipan na ipinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iniinom ninyo ito, gawin niyo sa pag-alaala sa akin. Inumin ko lang. Praise the Lord. Maraming salamat po sa katagumpayan itong aming gawain. Hallelujah. Basta po niyo kami po. Magiging ito sa pangalawa. Amen. Maaari na po tayong umupo. Announcement po. Ayan, tingnan na lang po natin sa screen. Ayan. Yung ating gawain po ay ganun pa rin. Sa umaga po, meron po tayong Bible reading po na pinangunahan ni Sister Bing. Nawa po ay sana maaga tayo para tayo ay maka-attend ng kanyang Bible reading. At ang ating Sunday service po ay mag-start ng 10 o'clock. At mayroon po tayong pag Saturday, 6:30, mayroon po tayong prayer meeting po dito. Ang nais umaten ay pumunta na po dito sa church. Ayan, yung ating mga prayer sa ating church ay yung ating palulaan. Mag-pray po natin ang ating mga pastors, mga elders, lahat po na mga magagawa at ating mga members. Wag po natin kalimutan na ipag-pray po sila. So, ayan po, yung nais po mag-serve sa Lord. Pumunta na lang po kay Sister P. Yun, yung mga nais sumali sa music ministry. At ang ating FB page, ayan po, Galilee Christ Church. Pwede po natin i-follow. So, mamaya po, after na service natin, mayroon po tayong patlang mamaya. Saglit lang po tayo mamaya after tayo, ayan, Sister P. Ayan po. So, ganun pa rin po announcements. May bago po ba? Diba si ate, bago ka ba? Yan, tayo ka, ikaw. Bago ka ba? Ano pangalan mo? Ayan, welcome ka po dito. Ang mga kaatas. Parang pangalan ng susan. Announcements po. Mamayang hapon sa mga bata. Sige, pwede mo. Sorry. Ayan, sa mga batang katulad natin lahat, meron silang paggawain. Alas 4 po. Ayan, kung kaya nyo iinit, sige po, pero kaya natin na lahat. Kung gusto nyo po, sumama lang. Yung mga kabataan po dyan, maaaring sumama. Tapos, huwag natin kalimutan na anim na linggo na lang. Anniversary na po natin.
God be the glory. Nagaling po natin lahat ang kahapoy na kalimutan natin Ama. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoon Hesus Kristo na magkakaloob sa ating buhay na walang hanggan dahil sa habag sa atin. At natin ating mga kamay sa Kanya na mapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala at makapagharap sa atin ng walang kapintasan at may palaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Dahil isang Diyos na ating tagapagligtas, ang makita ni Hesus Kristo na Panginoon natin. Sa kanya ang kaluwalhatian, ang dakilaan, kapamaan, kapangyarihan, wala pa ng una,